Maarte lang tong mga sila Curly Discaya, no? Halata na meron lang gustong siraan, kaya gano'n. Pagdating sa Senado, yung mga babanggitin o kung sino mang mga politiko sa panahon ni dating Pangulong Duterte, biglang executive session. O yan, supalpal. Di ba? Hindi papayagan ho yan. Hindi ho papayagan yan. Anyway, mga bossing, si Congresswoman Gary naman ho, mga kababayan, nag-check, inalam, nagrevisa, nung mga kinita ng mga Diskaya. Sabi ho dito, Representative Garin, Diskaya-owned firms, kumita ng 11.58 billion noong pandemic. Ha? Bakit? Nagtitinda ba sila ng mga yung mga testing kit? Bakit? Ang alam ko kasi, mga kababayan, at tingin ko na mukhang pwede na kumita nung panahon ng pandemic, yung mga ganun, yung mga nagbebenta ng mga PPE, yung mga nagbebenta ng mask, yung mga related doon sa mga COVID. Pero halos karamihan sa atin, mga kababayan, wala, bagsak. Yung ibang nga sa atin, tuliro eh. Hanggang kailan kaya matatapos itong itong COVID na ito? Hanggang kailan kaya matatapos itong pahirap na ito? Ganun nga tayo, di ba? Ito construction company yung kanilang mga construction company yung kanilang mga negosyo. Paano kumita ng 11.58 billion noong pandemic? Sige nga, basahin natin. Sabi dito, ito ang panahon na marami ang nawalan ng trabaho. Correct. Pati ho ako, mga kababayan, sabi ko, magbabakasyon muna ako sa Pilipinas ng 1 taon hanggang matapos yung COVID, saka balik. Nandiyan ako noon. Tunganga. Walang trabaho. Sarado lahat ho dito eh. Ngayon, ito ang panahon na marami ang nawalan ng trabaho. Correct. Marami ang uncertainties. Marami ang namatay. Marami ang lumubog sa utang dahil sa napakamahal ng testing sa Pilipinas. Correct. Pero mga boss, ako naniniwala sa Pilipinas po ang may pinakamahaba na COVID. Sa Pilipinas ang may pinakamahaba na COVID, mga kababayan. Bakit to? Sabi ko sa inyo, nagbakasyon ako 1 taon. Di ba? Pagbalik, after 1 taon, mga bossing, dito pagbalik ko, wala nang mask, wala na. Regular nang naglalakad yung taong bayan. Dito, Pero sa Pilipinas, bago ako umalis, meron pang swab test, meron pang kung ano-ano. Nakamas pa ang tao. Sabi tuloy ng mamamayang Pilipino, pinagkakaperahan na lang yung mga testing kit na yan. Pinagkakaperahan na lang yung mga mask, etc. na mga PPE na yan. Kaya may COVID pa din daw sa Pilipinas. Sabi ni Sir Tony Ninobla, tama ka, Boss Mark, ang dapat tanggapin sa Witness Protection Program ay si Bryce Hernandez at hindi ang mga Diskaya. Scripted yung mga yun. Sa mga Diskaya statement at walang korupsyon. At mga Santo DPWH at mga politiko. Sabi dito, mga bossing, ito rin ang panahon na ang ating healthcare workers ay hindi nasweldohan ng tama. Kawawa naman, Biruin mo, nasa first line of defense ka nung panahon ng COVID. Tapos ang problema pa, hindi ka pa mapapasweldo ng maayos, ng tama, at kung magkano yung dapat mong nakuha. Biruin nyo ho yun. Tuloy. Pero ang Diskaya Group of Company, ang revenue nila from government ay 11.583 billion 2022. Panahon ng COVID? May mga construction? Anak ng tinapa, para namang hindi tama yun. Kasi tayo lahat, mga kababayan, nakapokus po tayo sa kalusugan eh. Nakapokus po tayo doon sa mismong virus eh. Tapos bakit paano? Di ba? Lahat nga tigil eh. Lahat hinto muna eh. Tapos sila na mayagpag pa. Sila lang ang masaya nung pandemic mga kababayan. Sabi ni Shiro Kansaki, tuloy ang pangungurakot ng mga Duterte kahit may COVID
at pandemic. Sabi ni Amancio, Mark, wala namang kabuluhan yang mask na yan na pinagkapera, yung face mask na pinagkaperahan lang tayo ni Digong. Hindi totoo yung sinasabi ko, mga kababayan. Base po sa aking obligasyon, sa aking pagtitingin, pagsisiyasat, parot parito, sa Pilipinas, umalis ako. Nakamas pa, ang dami pang mga kailangan gawin. Pero nung dumating na ako dito, wala lang. Ako pa nga yung nagsasabi, hindi ako sanay nang wala akong mask. Sabi, bakit ka pa magmamas? Wala wala na. Sa atin, ang haba-haba, mga bossing. Tagal-tagal. Meron ng mga na-issue, meron ng mga pinapasibak, pero ano ginawa ni Duterte? Wala. Hindi din sinibak, mga bossing. Madami nang umaangal doon. Oy, tanggalin na yung Department of Health Secretary, etc., etc. Wala pa din. Ipinagtanggol pa mga kababayan. Diba? Sabi ni Bullet Yap, gawin pang state witness para di magalaw ang pera nila at same ang Duterte Black. Ang tingin ko dyan, mga bossing, doon, yung mga diskaya, tingin ko dyan, pinoproteksyonan ng Senado. Pero mo, yan yung kukuhanin mong state witness. Meron pa silang mga paek-ek doon para daw, kailangan kayo, naka-bulletproof kayo, kailangan ganito, ganyan kayo. Akalain nyo yun, mga kababayan. Diba? Gusto kasi nila itatak sa isipan ng mamamayang Pilipino na etong mga ito yung kawawa. Etong mga ito yung mga biktima. Biruin nyo doon, sabi pa nila, 25% po yung nakukuha. Doon ba sa Senado? Sabi nila ng mga diskaya, 25% po ang nakukuha ng mga congressman, 25% po si Marcy Teodoro, pinangalanan talaga, rektahan. Pero pagdating po doon sa mga sa kongreso na at papangalanan na yung mga panahon ni Digong, executive session na lang daw. Tapos pagdating daw sa kanila, 2 to 3% na lang daw mga bossing. 2 to 3% na lang daw po, mga kababayan, yung kinikita nila. Maniniwala kayo doon? Ako pagka ganon, nako, talo sa pagod. Diba? Waka Waka Chloe Vlog. Meron tayong ganun Ayoko na, hinto na ako. Bakit? Sayang naman. Talo sa pagod, Brad. Kasi kami lahat ang gumagawa, kami lahat ang kumikilos. Pero ito lang yung kinikita namin. Hindi husto, hindi sapat. Hinto na agad. Tapos masasabi pa nila, minsan daw lugi sila. Sino naman ang nalulugi, mga kababayan, pero patuloy ka pa ding nagtatayo ng kaparehas na na negosyo. Ang palugi, gusto mo na nga umalis diyan sa line of business na yan kasi hindi kumikita di ba? Pero siyam na construction company pa yung naitayo. Sally Agner, may pinangalanan din, Boss Mark, kaso patay na. Oo nga. Nagalit tuloy yung congressman doon, mga kababayan. Langya ka, dinamay mo pa yung patay, hindi mo na iginalang, magpapangalan ka, patay pa. Estilo kasi yun. Estilo yun. Biruin mo nga naman, sino yung nanghingi sa iyo nung panahon ni Duterte? Si po, yung patay na. Paano pa naman magreklamo yun? Oy, loko-loko ka. Hindi naman ako nanghingi sa iyo nandoon na po. Nasa hukay na. Di ba? Nasa hukay na. Estilo po kasi yun, mga kababayan. Paano mo pa nga naman tatanungin yung patay? Halata po. Halata yung mga diskaya. Halata itong si Curly. Kaya nga ang sabi ni Congresswoman Beatrix Luistro, full of inconsistency yung kanyang mga pahayag, mga bossing. Diba? Sabi ni Mary Jane, Marie, tama si Biko, ang sinungaling asawa ng magnanakaw. Pero bilib ako sa kanila, tayong lahat hirap na hirap. Nagkakanda isip-isip kung saan tayo kukuha nung ating mga pagkakakitaan. Sila kumita pa din 11.58 billion.